Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa 2 Hari, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 3. Ito po ang sinasabi. Nang panahong iyon, nagkasakit si Hezekiah na halos ikinamatay niya. Pumunta sa kanya si Propeta Isaias na anak ni Amos at Sinabi ng Panginoon na magbilin ka na sa sambahayan mo dahil hindi ka nagagaling. Mamamatay ka na. Nang marito ni Hezekiah, humaraswa sa dingding at nanalangin sa Panginoon. Sinabi niya, Panginoon, alalahanin po ninyo kung paano ako namuhay ng tapat at buong pusong naging sa inyo. At kung paano ako gumawa ng mabuti sa paningin ninyo. At umiyak siya ng husto. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ang aking ilalahad ay mababasa sa 2 Hari, Kapitulo 20, taludtod 4 hanggang 6. Hindi pa nakakalayo si Isaiah sa gitnang bulwagan ng palasyo nung sabihin sa kanya ni Yahweh, "Bumalik ka, sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan. Narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya, pagagaling kita sa 3 araw, makakapasok ka na sa templo. Mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang iyan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod." Iyan po ang salita ng ating Panginoon. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng 2 Hari, chapter 20, verses 7 to 9. Sinabi ni Isaiah sa mga utusan ni Haring Hezekiah, natapalan nila ang namamagang bukol nito ng dinurog na igos. Ginawa nga nila ito at gumaling siya. Noong hindi pa gumagaling si Hezekiah, nagtanong siya kay Isaias, "Ano ba ang magpapatunay na gagaling ako at makakapunta sa templo ng Panginoon sa 3 araw mula ngayon?" Sumagot si Isaias, "Ito ang tanda na ibibigay ng Panginoon na magpapatunay na tutuparin niya ang pangako niya. Pumili ka sa 2 ito. Aatras ng 10 hakbang ang anino ng araw at orasan o aabante ng 10 hakbang. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa 2 King chapter 20, verse 10 to 12. Sumagot si Hezekiah, "Mas madaling umabante ng 10 hakbang ang anino. Kaya paatrasin mo na lang ito ng 10 hakbang." Kaya nanalangin si Isaiah sa Panginoon at pinaatras ng Panginoon ng 10 hakbang ang anino ng araw sa orasan na ipinagawa ni Ahaz, ang mga mensahero mula sa Babylonia. Nang panahong iyon, nabalitaan ni Merodach Baladan na anak ni Haring Baladan ng Babylonia na nagkasakit si Hezekiah. Kaya nagpadala siya ng mga sulat at regalo kay Hezekiah. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking bahagi sa gabi ito ay makikita sa 2 Hari, Kapitulo 20, versikulo 13 hanggang 15. Ito ay kay Mera. Malugod na tinanggap ni Hezekiah ang mga sugo at pinakita niya sa mga ito ang lahat ng mga bagay na taguan ng kayamanan niya. Ang mga pilak, ginto, sangkap, magagandang uri ng langis, mga armas at iba pa niyang mga kayamanan. Wala ni isang bagay sa palasyo kaharian ang hindi niya ipinakita sa kanila. Samantala, pumunta si Propeta Isaias kay Haring Hezekiah at nagtanong, "Saan ba nanggagaling ang mga taong iyan at ano ang kailangan nila?" Sumagot si Hezekiah, "Nanggagaling siya sa maling lugar sa Babylonia." Nagtanong pa ang propeta, "Ano ang nakita niya sa palasyo mo?" Sumagot si Hezekiah, "Nakita niya lahat ng bagay sa palasyo. Palasyo ko, wala kahit isa sa mga kayamanan ko ang hindi ko pinakita sa kanila." Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Hello po, good afternoon. Ang aking Bible verse for today is from 2 Kings chapter 20, verses 16 to 18. Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo itong ipinapasabi ni Yahweh. Darating ang araw na ang lahat ng nasa palasyo mo, pati ang tinipong kayamanan ng iyong mga ninuno ay dadalhin sa Babylonia. Walang maiiwan dito.
Pati ang ilan sa iyong mga anak na lalaki ay kukunin at gagawing mga eunuko sa palasyo ng hari ng Babylonia. Amen po. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless. Muli po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at panibagong katagumpayan na narito po tayo na nagpapatuloy sa devotion na ating pong ginagawa. At sa itinalaga po sa atin ang 2 Kings chapter 20 verse 19 to 21. At sabi po dito sa verse 19, no? Sinabi ni Hezekiah kay Isaias, maganda ang salita ng Panginoon na iyong sinalita sapagkat naisip niya magkakaroon ng kapayapaan at katiwasayan sa aking mga araw. So, ang ating pong ibabahagi ay napakaganda, no? Ang pusong mapagkumaba ay may pananagutan sa henerasyon. So, matapos marinig ni Hezekiah, no? Yung propesya ni Isaias na yung darating na panahon, no, sa kapahamakan, darating na kapahamakan sa Juda, no, sa kaharian ng Juda. Hindi po ikinabahala ni Hezekiah, no. Natuwa pa kasi na hindi ito mangyayari sa panahon niya. Ngunit ito ay makikita natin sa kanyang buhay na pasariling kaginawahala po yung puso ni Hezekiah, no. Kumbaga, wala siyang pagproblema kung ano yung mangyayari sa mga susunod. Ang mahalaga, hindi sa kanyang kapalahunan. Makikita po natin na walang kaliga, no, doon sa susunod na henerasyon, yung puso ni Hezekiah. At dito makikita po talaga natin na maraming tao po ngayon yung kontento sa kalagayan nila sa kasalukuyan. At hindi nila iniisip kung ano yung mangyayari doon sa mga susunod. Kaya nais natin pagnilayat sa araw na ito na huwag po tayo makontento na yung buhay po natin ay payapa, no? Samantalang yung susunod na salilahi ay haharap sa kaguluhan. So, hindi po ito magandang katangian ng isang leader, no? So, dapat nandun pa rin yung pagkalinga mo sa susunod na henerasyon. So, puri po yung Panginoon sa kabila ng grabe yung ating sipon, no? Talagang patuloy pa rin na nagbibigay ang Panginoon ng pagkakataon para po tayo makapag-devotion. So, God bless everyone.